Amen. So magandang umaga po sa bawat isa atin. Pagpapala ng Panginoon ay ating tanggapin mula sa oras na ito hanggang sa pagtatapos at hanggang sa tayo ay makauwi sa ating matahanan. Ating pong basahin ang aklat ng familiar verse, Matthew chapter 11. Chapter 11 ng Book of Matthew, starting verse 28. Verse 28 up to verse 30. Ang verse na ito ay nagsabi ng ganito, "Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Amen. Tayo magsabi, Amen. Purihin ng Diyos, makakaupo tayo sa oras na ito at purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Praise God. Magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin. Sa oras na ito, nais kong dumulog tayo sa mga salita ng Panginoon. Masaya ba tayo, mga kapatid? Amen. Salamat sa Diyos. Sa oras na ito ay nais kong i-share sa inyo, pero ilan sa inyo nakaalala last time ay ating pinag-usapan ng paksa na may kinalaman sa isang klase ng prayer. Ito'y Lord, flow through me. Diba? So ito ay pagpapakita na isang paggawa ng banal na espiritu. Ito'y paggawa ng Espiritu ng Diyos sa bawat isa sa atin. So naniniwala ako, mga kapatid, na dapat nating maintindihan, dapat nating magkaroon tayo ng knowledge about the Holy Spirit, at di lamang ang knowledge ng Holy Spirit, about the Holy Spirit, kundi yung function niya, yung paggawa niya. Dahilan doon sa Acts chapter 19, may mga tao na hindi nila tinanggap ang Holy Spirit dahilan hindi nila alam na meron palang Holy Spirit na binigay. Diba? Yun yung Acts chapter 19. So, kailan nila tinanggap yung Holy Spirit nang malaman nila na meron palang pangakong Holy Spirit? So, ibig sabihin, ang mga tao ay nadideprive dahilan sa kanilang kawalan ng kaalaman. Nadideprive sila dahil sa kakulangan ng pagkakilala, kakulangan sa pagkaalam. So, dapat nating maintindihan yung hindi lamang, ngayon alam natin na mayroong Holy Spirit. Alam natin na mayroong banal na Espiritu na binigay. At alam natin na ito ay pangako. Ito'y pangako ng Panginoon. At kung ito'y pangako, ito'y matatanggap natin hindi dahilan sa ating pagsisikap o babayaran natin ng anumang mga bagay ng mabubuting gawa natin, ay kundi dahilan ito ay pangako, ito ay tatanggapin natin by faith. Ito ay tatanggapin natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya doon sa pangako. Diba? Pag may nangako, ang tanging gagawin mo lamang ay maniwala. To trust and to have faith. Yun yung bagay na pinapakita. So, yun yung pinakita ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Sabi niya, tinanggap niyo ba ang Espiritu dahilan sa inyong mga gawa o dahilan kayo ay nanampalataya? So, pinapakita niya na ang Espiritu Santo ay tinatanggap by faith. So, by knowledge, by having knowledge na merong Holy Spirit, ay ikaw ay tatanggap ng Holy Spirit. And by having the knowledge kung ano yung gawa ng Holy Spirit, ay saka mo maranasan ang gawang ito sa iyong buhay. Diba? Oo, gagawa siya, mga kapatid, pero may mga bagay na gawa ng Espiritu Santo na hindi natin maranasan hanggat hindi natin na uunawaan ang ganitong bagay at ating kikilalanin ang gawang ito at ito ay gagawa sa bawat isa sa atin.
Kagaya ng Bible study kanina, ng encouragement na binigay na ating kapatid na pinapakita na ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang ito para patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Kundi ang biyaya ng Diyos ay sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, ako ay ako dahilan sa biyaya ng Diyos. At ang biyayang ito na aking tinanggap ay hindi nawala ng kabuluhan, kundi ito'y gumawa sa akin at ako'y nagpagal ng higit kaysa sa lahat ng aking ng mga kasama niya. So, pero sabi niya, ito'y hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na gumagawa sa akin. So, ang biyaya ay gumagawa na merong lakas. So, kung ang ating kaisipan lamang ang biyaya ng Diyos ay para patawarin tayo sa ating mga kasalanan, yan ang dahilan bakit paulit-ulit yung ating buhay sa ganitong kalalagayan. Ngunit kung meron tayong pagkakilala ng banal na Espiritu, ang biyayang yan ay gagawa sa atin na tutulungan tayo ng biyaya ng Diyos para maka-overcome, and then ang susunod na panahon ay tayo ay magtatagumpay. Amen. So makikita natin ang ganitong kahalagahan. So that's the reason merong tinatawag na pagtuturo. Ang Espiritu. Ang Espiritu ng Diyos ay na ating tinanggap. Ito'y nagtuturo sa bawat isa atin. Ang 1 John chapter 2 verse 27 ay nagpakita ng ganito na sabi niya, as for you, the anointing which you receive from Him abides in you, and you have no need for anyone to teach you. Kaya sabi niya, para sa atin, ang pahid na ating tinanggap ay nananahan o nananatili sa atin at hindi natin kailangan ng sino mang magtuturo, kundi kung paanong ang pahid na yan ay nagtuturo sa atin ng lahat ng mga bagay at yun ay pawang katotohanan. Hindi ito kasinungalingan at kung paano tayo tinuturuan ay manatili tayo sa bagay na ito na tinuturo sa atin. So ibig sabihin, ganito ang buhay Kristiyano, mga kapatid. Ang buhay Kristiyano ay dapat ang mga bagay ng Panginoon. Alam niyo, ang sabi ng banal na kasulatan sa 1 Corinthians chapter 2, ang mga bagay na ito ay ipinapahayag sa atin ng Espiritu. Sabi ng verse 10 ng chapter 2 ng 1 Corinthians, tapos yan sabihin sa verse 9, sabi niya, ang mga bagay na hindi nakita ng mata, hindi narinig ng pakinig, hindi pumasok sa puso ng sinuman, ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa mga sa Kanya umiibig. Marami siyang mga bagay na inihanda. Amen ka sa amen to that. Marami siyang bagay na inihanda. Pero paano mo matatanggap ang bagay na ito? By what? By having knowledge of that. At kapag naalaman mo ang ganitong bagay, and then you will start to ask for it. Ikaw ay hihilingin mo at ikaw ay iyong papahintulutan na mangyari yun sa iyong buhay. See, napakahalaga ng ating pag-submit ng ating sarili. Napakahalaga ng ating pagkatapos nating makilala na ito pala ay gawa ng Espiritu ng Diyos. Ito pala ay pwedeng gawin ng Espiritu ng Diyos. So by having that knowledge, and then magpapasimula mong bubuksan ng iyong sarili para sa ganong bagay, and then maranasan mo ang gawang ito ng Espiritu ng Diyos. So, ganon ang flow, mga kapatid, ng Espiritu ng Diyos sa buhay ng bawat isa ng mga mananampalataya. Kaya, so pinakita rito, kaya dun sa verse 10, ay sabi ron, For to us, God revealed them through the Spirit. Sabi niya, ngunit ang mga ito ay pinapahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. See, ang mga bagay na ito ay nire-reveal
Kapag sinasabing reveal ay parang merong bagay na talukbong na natatanggal, na-unveil, merong na-unveil na bagay. At sabi niya, ang bagay na ito ay nare-reveal sa atin sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang siyang nakakaalam ng lahat ng mga bagay ng Diyos, kahit ang malalalim na bagay ng Diyos. So, ang ating pagsulong sa buhay Kristiyano at pananampalataya ay sa pamamagitan ng pagkakilala natin, pagkaalam sa mga bagay na Kanyang inilaan para sa atin. At ang mga bagay na yan na tinawag rito na walang bayad, ay ating itong tatanggapin. Sapagkat yun yung bagay na pinapakita, binubuksan ito, pinapahayag ito ng Espiritu Santo sa atin, at siyang nakakaalam na kahit ang malalalim na bagay ng Diyos. So, let's think of this, brothers and sisters. Ang ating pagparito sa gawain ng Panginoon ay hindi lamang pagpunta rito at pagkatapos ay uuwi tayo. Sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos ay mayroon tayong bagay na nalalaman. At kapag yung bagay na yun ay ating nalaman, then start to apply it and start to long for it. Ikaw ay nasain mo ang bagay na yun, ikaw ay mithiin mo ang bagay na yun and desire for it. Ano yung pinag-usapan natin noong nakaraang Sunday? Paano siya gagawa dun sa ikalawang bahagi ng paggawa ng Espiritu Santo? Dapat kang mauhaw sa bagay nito. Ang hinahanap ng Panginoon, sino ang nauuhaw? Sino ang nagnanasa? Sino ang naghahanap ng ganitong bagay? Kaya ka wala dahilan hindi ka humihingi, sabi ng banal na kasulatan, sabi ng Panginoon. Kaya kayo wala dahilan hindi kayo humihingi. Kaya kayo wala dahilan hindi nyo nalalaman. At kapag iyong nalalaman ang isang bagay, then start to desire for it. Magpasimula kang magnasa sa bagay na yun. Pakanasain mo yung bagay na ito, yung paggawa ng Panginoong ito sa iyong buhay. At naniniwala ko, siya ay gagawa. Hindi siya sinungaling. How many can say amen? Ang Diyos ay totoo at Diyos ay tunay sa kanyang mga salita. Dahilan ito ay pinangako ng Diyos, siya lamang ang nangangako na hindi napapako. Siya lamang ang nangangako at kanyang ginagawa ang lahat ng kanyang mga salitang pinangako. So, yun ang isang bagay na napakainam na dapat nating tingnan sa uling mga araw nito. Well, brothers and sisters, kung meron man tayo, kung may mga bagay na tayo'y madideprive sa uling mga araw nito, ito'y dahilan sa ating kapabayaan ng ating buhay. Ito'y dahilan sa ating kapabayaan. Dahilan, ang lahat ng bagay ay inilaan na ng Panginoon sa atin. Yan ang sinabi ng 1 Peter. Lahat ng ating kailangan sa buhay at kabanalan at katwiran ay binigay na ng Panginoon sa atin. Ano pa ang ating kailangan? Siya ay nagbayad na ng kanyang buhay para sa ating kasalanan, para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Siya ay nagbigay ng kanyang dugo upang ang ating buhay ay manatili saan? Manatiling malinis at manatiling sanctified. At tayo ay makapanagumpay sa gawa ng kaaway, ibinigay niya ang Espiritu Santo sa buhay ng bawat isa sa atin. So lahat ng bagay na kung tayo man ay ma-entangle, kung tayo man ay mapapasailalim pa sa isang bagay, ito'y ikaw ang siyang nagbigay ng pagbubukas sa pintuan para sa kaaway. So pinapakita natin ang ganitong bagay dahilan napaka-biyaya ng Panginoon na kanyang inihatid sa mga anak ng Diyos, sa mga mananampalataya. Now dito sa bahaging ito, ay nire-refresh ko lamang yung mga bagay na ating binigyan ng pansin nung nakaraan. At ang isa sa pinakamahalaga na binibigyan natin ng pansin ay hindi lamang yung pangalawang bahagi, yung unang bahagi ng paggawa ng Espiritu ng Diyos ay ang ating pagtanggap. Ang pangalawang bagay ay ang pagdaloy nito sa atin.
pag-flow nito sa atin at paggawa nito sa ating buhay at papunta rin naman sa iba. So, imposible mga kapatid na ang Espiritu ng Diyos ay gagawa lamang sa iba. Well, kapag ang Espiritu ng Diyos ay gagawa lang sa iba at ikaw ay hindi makakaranas ng ganitong bagay, well, merong bagay na kulang. Dahilan, alam nyo, sa Book of Matthew chapter 7, pinakita ng ating Panginoon na sabi niya, sa huling mga araw, may mga taong lalapit sa akin at sasabihin niya, Panginoon, ako'y nagpagaling, ako'y nagpalayas ng demonyo sa iyong pangalan. At sasabihin ng ating Panginoon, magsilayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Nakukuha niyo yung puntong yon, pinapakita na ang himala ng Diyos ay gumagawa sa iba, pero sa Kanya ay hindi nakagawa ang himala ng Diyos. So, hindi dapat ma-deprive ang isang tao. Dapat siya mismo muna ang nakakaranas ng paggawa ng Diyos. At kung ang himala ng Diyos ay gumagawa sa iba, dapat ang himala ng Diyos ay gumagawa rin sa Kanya. Hallelujah. Now dito sa bahaging ito na ating bibigyan ng pansin ay ang Book of Matthew na ating binasa ay binigyan natin ng pansin yung familiar verse na nagsasabing ang pag-anyaya ng ating Panginoon. Well, ang ating Panginoon ay nag-aanyaya. Ang Panginoon ay nag-aanyaya. Kapag siya ay nag-aanyaya, ibig sabihin, maraming bagay siyang nakalaan. Meron siyang bagay na nakalaan. Well, kapag tayo ay nag-aanyaya, minsan nililimitahan natin dahil depende doon sa ating nakahanda, di ba? Pero ang ating Panginoon ay inaanyayahan niya lahat. Inaanyayahan niya lahat, hindi ang ilan. Diba, may mga handaan, may mga bilang. May mga bilang na inilalagay lamang sila. Dahilan, yun lamang yung kaya nilang i-accommodate. Pero ang ating Panginoon ay merong itong pag-anyaya. At sabi niya, anong sabi niya? Puntahan natin yung verse na yun sa wikang Ingles. Sa verse 28 ng chapter 11 ng Matthew. Sabi niya, come to me all. Sino ang kanyang inaanyayahan? Ilan? Ang sabi niya, come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Come to me all, lahat ng mga napapagal. Ibig sabihin, mga kapatid, it is unlimited. Sino man, lahat ng napapagal at nabibigatan, ay akin silang pagpapahingahin, ay bibigyan ko sila ng kapahingahan. As sabi ron, and take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart. Sabi niya, pasanin ninyo ang aking pamatok. Pasanin ninyo ang aking pamatok. At mag-aral kayo sa akin. So tingnan natin yung Tagalog. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Sabi niya, sabi riyan, pasanin ang pamatok at mag-aral kayo sa akin. So bigyan natin ng pansin yung portion na ito. Take my yoke. Take my yoke. Pasanin ninyo, ang sabi riyan ay kunin ninyo o pasanin ninyo ang aking pamatok. I remember na ako ay kabataan, if I'm not mistaken, may isang panahon na na-share ko ang paksang ito. At naalala ko pa yung paksang yun, at ito ay, ang pamagat na aking ginamit is the yoke of the Lord. At patungkol sa the yoke of the Lord ay ang aking binigyan ng pansin ay may kinalaman sa banal na espiritu. At
mapapansin natin yung yoke na ito, yung pinakukuha ng ating Panginoon na yoke. Sino sa atin nakakaalam nung tinatawag na yoke o yung pamatok? Diba? Yung mga nasa probinsya, alam na alam yun. At marahil, kahit di man dito. Yung yoke ay, ito yung nilalagay, kaya nga tawag dyan ay pamatok. Ay nilalagay yan doon sa pinakaleeg o batok ng hayop. At ito'y nagiging daan para kanyang hilahin yung anumang hinihila niya. Number one, yung kalabaw ay nilalagyan siya ng pamatok para siya ay mag-araro. Diba? Mag-araro siya. Yung dati nung araw ay mayroong yung nagtitinda ng mga handicrafts, di ba? Ako ngayon, wala na ako nakikita yon. Mga handicrafts galing sa, di ba, Caravan na meron silang kales, ano tawag doon? May dalada sila at hila-hila ito ng baka at naglalakbay sila sa mga bayan-bayan at nagbebenta ng mga handicrafts. So yung baka ay meron siyang pamatok doon sa kanyang leeg. At doon nakakabit yung pinaka-karitela at yun yung kanyang hinihila. At ngunit kung titingnan natin sa Israel ang ganitong gawain o ang ganitong ginagawa nila ay hindi kasing katulad ng yoke na narito sa atin. O kung pwedeng, nakuha mo ba? Paki-display nung picture. Yung picture na yan ay makikita ninyo na ang yoke sa Israel ay hindi lamang isa, kundi dalawa ang pinaglalagyan. Yung yoke sa kanila ay mahaba. Yung yoke sa atin ay isa lang na tawag sa probinsya ng aking nanay ay singkaw. Yung sa mga Tagalog ang tawag diyan ay singkaw, yung isa lamang na nakalagay sa batok ng kalabaw o ng baka. Pero sa Israel ay meron silang tinatawag dito na ang tawag diyan ay yoke of oxen. Pag sinabing yoke of oxen ay magkatuwang sila na dalawang baka na nasa isang pamatok. If you remember, sa panahon ng tawagin ng Panginoon, ang Diyos ay nangusap kay Elijah na sinabi niya, puntahan mo si Elisha na anak ni Shaphat at siya ay langisan mo kapalit o para humalili sa iyong opisina. Sa panahong yon ay si Elisha nang puntahan ni Elijah, nang hinagis niya yung kanyang balabal, si Elisha ng panahong yon ay nag-aararo. At ito'y sabi rito sa chapter 19 ng Book of 1 King. Nang puntahan ni Elijah si Elisha, sabi rito ng verse 19, so he departed from there and found Elisha the son of Shaphat while he was plowing with 12 pairs of oxen before him, and he with the 12, and Elijah passed over to him and threw his mantle. So, dito sa panahon ni Elisha, si Elisha nag-aararo, pero ibang klase yung pag-aararo niya. Ang pag-aararo niya ay merong 12, anong tawag diyan? 12 pairs. 12 pairs of oxen. Pag sinabing 12 pairs, 12 times 2 is 24. Diba? Nag-aararo. Diba? Dito dati, kawawa yung isang kalabaw, hingal na hingal, diba? Pero dito, 12 yoke of oxen, 12 pares ng baka, at siya ay nadun sa pinaka pang 12. At ginagawa ito
upang mas maging magaan at mas mabilis ang pagtatrabaho. So yun yung tinatawag na idea na pinapakita rito, na pag sinabing yoke sa Old Testament ay hindi lamang ito solo ang nakalagay, kundi dalawa. Merong ganitong bagay. Pero meron din namang mga idea na katulad sa atin na yung yoke na ito ay sa isa lamang inilalagay. Sa isa lamang inilalagay at yun ay siya lamang ang nagpapasan. Now, alam niyo ba na ang ating Panginoon ay siya ang naglalarawan, siya yung kanyang dugo ay ginawang pangtubos, ginawang pambayad, ginawang pantubos para sa kasalanan ng bawat isa sa atin. Can you say amen to that? At siya, yung kanyang ginawa na pag-aalay ay para saan? Para ang bawat isa sa atin na ay makalaya sa lahat ng gapos na gumagapos sa atin. Tama ba mga kapatid? Alam nyo ba na yung kalalagayan ng Israel, ang kalalagayan ng Israel nang sila ay nasa lugar ng Egypt, ay makikita natin dito na sila ay nasa ilalim ng tinatawag na pamatok na bakal. Tingnan natin ang Deuteronomy chapter 28 verse 48. Sa Deuteronomy chapter 28 verse 48, pinakita diyang, sabi niya, kaya't maglilingkod ka sa iyong mga kaaway na susuguin ng Panginoon laban sa iyo. So, meron pang isang verse na gusto kong tingnan. Bukod dito Leviticus, ang gusto ko muna basahin, Leviticus 26 verse 13. Leviticus 26:13. Ano sabi diyan? Ako ang Panginoon ninyong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto upang huwag kayong maging mga alipin nila, at sinira ko ang mga kahoy ng inyong pamatok at pinalakad ko kayo ng mga ulong matuwid. Ibig sabihin, ang sabi rito ay, sabi niya, I am the Lord your God who brought you out from the land of Egypt. Ako ang naglabas sa inyo mula sa lupain ng Ehipto at aking sinira, inalis, sabi niya, upang huwag kayong maging alipin nila, at sinira ko ang mga kahoy na inyong pamatok. So, ibig sabihin, nung sila ay nandoon sa slavery, ito ay naglalarawan ng pamatok sa kanila. Diba? Ito ay naglalarawan na sila ay nasa ilalim ng tinatawag na burden. Nasa ilalim sila ng pagpapahirap ng Egypt. Imagine, sila ay nagtatrabaho 7 days a week, 30 days a month. So nagtatrabaho sila sa ganitong panahon at wala silang kapahingahan. At kung hindi sila magtatrabaho, sila ay papaluin, hahagupitin. Sila ay papahirapan. So, at besides that, ay meron silang quota. Meron silang quota na dapat nilang i-reach. Yung bricks na dapat nilang gawin ay kinakailangan nilang matapos. Yun ang daily quota nila na dapat nilang tapusin. So, ibig sabihin, sila ay nasa ilalim ng burden, nasa ilalim sila ng pamatok ng Egypt. Nasa ilalim sila ng pagkaalipin. At ang ginawa ng Panginoon ay sila
ay pinalaya at sila ay binasag o sinira ng Panginoon ang bands or yoke, yung pamatok sa kanila upang upang sila'y lumakad na may mga ulong matuwid. Kapag ikaw ay may pamatok, kapag ikaw ay naglalakad, ay hindi ka diretsyong maglakad dahilan merong nakalagay na pamatok sa iyo. Ikaw ay merong hila-hila at syempre pa gagawa ka ng bubuelo ka ng puwersa at hindi nakatuwid ang iyong paglalakad. Pero kapag tinanggal yung yoke sa iyo, maglalakad ka ng diretsyo. Diba? Ibig sabihin, siya ay naging malaya na doon sa burden na inilagay sa kanya. So pinalaya siya at sabi ng Panginoon, upang kayo ay makalakad na matuwid, ay binasag ko ang pamatok na kahoy. Binasag ko ang pamatok na kahoy na inilagay sa kanila. So nang sila ay makalaya, well, at last, mga kapatid, hindi na sila under the burden. Hindi na sila under sa pagpapahirap ng Egypt. Nakawala na sila sa mga taskmaster. At ang unang-una nang sila ay makalabas doon sa Egypt, ang unang-unang binigay sa kanila ng Panginoon ay ang sa 7 araw ay merong kapahingahan. Sa 7 araw ay meron silang rest. Can you imagine sa Egypt ay wala silang rest. They will work 7 days a week. At kung yung quota nila ay hindi pa nila nare-reach, mag-overtime sila para lamang nila ma-reach yung kanilang quota. At mas naging mabigat ang kanilang ang pasan sila sa kanila nang si Moses ay dumating doon sa Egypt. Diba? Nang dumating si Moses doon sa Egypt at kanyang sinabi, let my people go, at tumayo siya kay Pero, at nang si Pero ay nagkaroon sila ng ilang mga palitan ng exchange ng miracle, miracle kay Moses sa pamamagitan ng paghagis ni Aaron. Ang mga Egyptian magician ng Egypt ay gumawa rin ng kanilang performance. Ngunit pagkatapos noon, nagalit si Paraon, mga tamad kayo, gusto niyo lang magpahinga. Dinagdagan pinanatili yung kota, pero sila nang maghahanap ng dayami, at pagkatapos silang maghanap ng dayami, kanilang gigiikin at kanilang gagawin ng bricks, mas lalong bumigat yung burden. Ang sabi ng bayang Israel sa kanila, Moses, lalo mo kaming pinahirapang, naglagay ka ng tabak sa aming leeg, mas lalong bumigat ang aming kalalagayan. So, habang sila ay papalapit doon sa kanilang freedom at sa kanilang paglaya, ay lalo silang ginigipit ni Paraon. Upang magkaroon ng pagkakataon ng Diyos, upang sila ay palayain ng Panginoon. So, meaning to say, ang pagkaaliping ito ay kagaya ng pamatok na nakalagay sa kanilang mga leeg. Ngunit, ang ating Panginoon ang siyang nagpalaya sa kanila. Amen. Alam niyo ba mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, ang sabi ng Book of Leviticus, kung ating titingnan ang isang, ang Numbers, Book of Numbers. Ang Book of Numbers ay nagsasabi ng ganito sa chapter 19 ng Book of Numbers. Numbers chapter 19 verse 2. Verse 1 and verse 2, ang sabi riyan, sinalita ng Panginoon kay Moses at kay Aaron na sinasabi, sa verse 2, ito ang palatuntunan ng kautusan na iniutos ng Panginoon. Sabi niya, ito ang palatuntunan ng kautusan na iniutos ng Panginoon. Na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel
na sila'y magdala sa iyo ng isang mapulang guyang bakang lalaki. Ito ay ito yung nire-require ng Panginoon na magdala sila ng red heifer. Yung dalagang guya, mapulang guyang bakang babae na walang kapintasan. At isa pa sa pinaka-requirement ng Panginoon, walang dungis na hindi pa napapatungan ng pamatok. Ang red heifer na ito ay magiging daan para sa kalinisan ng Israel, para sa kanilang pagpapatawad o yung tinatawag na paglilinis ng kanilang laman. Kapag sila ay napadaan sa mga napahipo sa bangkay, napadaan sa mga patay, ay kinakailangan nila na yung tinatawag na water of separation, yung abo ng dumalagang baka, dahil yung bakang ito ay kakatayin at susunugin, at yung abo niya ay ilalagay sa isang lalagayan, hahaluan ng galing sa running water, at hahaluan ng ilang mga sinabi ng Panginoon, at ito ay ang pangwisik nito, ang bawat bawiwisikan ay malilinis sa kanyang laman. So, alam natin na ito ay naglalarawan sa ating Panginoong Hesus. Diba? Ngunit, ang requirement dito, yung bakang yan na walang dungis, dapat hindi pa nalalagyan ng pamatok. At yan ang kalalagayan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, anong sinabi ng 1 John chapter 3? Ang chapter 3 ng 1 John ay nagsasabi ng ganito. Tingnan natin, anong sabi ni Apostle Juan sa kanyang pangusap? Sa verse 5 ng 1 John chapter 3, you know that He appeared in order to take away sins, and in Him there is no sin. Alam natin na siya'y nahayag, nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan, at sa Kanya'y walang kasalanan. So ang larawan ng baka na hindi pa nalalagyan ng pamatok ay pinapakita walang anumang burden na inilagay sa Kanya. At yun ang nilalarawan ng ating Panginoon. Sabi niya, siya'y naparito nang siya'y magpakilala ay upang mag-alis siya ng kasalanan. Dahilan sa Kanya ay walang kasalanan. Paano siya mag-aalis ng kasalanan kung siya mismo ay may kasalanan? Diba? Paano siya mag-aalis ng kasalanan? Kaya nga, nang siya ay sinasabihan ng mga tao, kung ikaw ang anak ng Diyos, kung ikaw ang Kristo, bumaba ka sa krus na yan, iligtas mo ang iyong sarili at iligtas mo rin naman kami. Ang kanyang pagbaba doon sa krus ay pagsuway niya sa gampanin na kanyang binigay sa kanya ng Diyos. At sabi ng ating Panginoon nang siya'y nakaharap kay Ponce Pilato, sabi ni Ponce Pilato, nainis si Ponce Pilato sa kanya. Dahilan, sabi niya, bakit ayaw mong magsalita? Bakit ayaw mong ipagtanggol ang iyong sarili? Alam mo ba na kaya kitang ipapatay at kaya rin kitang palayain? Kung magsasalita ka dahilan, sa pamamagitan ng sasalitain niya, doon siya pwedeng i-condemn at pwede rin siyang i-justify. At dahilan hindi siya nagtatanggol ng kanyang sarili, sabi ni Pilato, kaya kitang ipapatay, kaya kitang palayain, pero sabi natin, Panginoon, wala kang anumang magagawang anuman kung hindi papahintulot ng Diyos Ama. At sa ganitong dahilan, bakit ako narito sa ibabaw ng sanlibutan ito? Upang patotohanan ang katotohanan. Upang gawin, dahilan sabi ng Book of Psalms at sabi ng Book of Hebrews, I come in the volume of the book, it is written of me, to do your will, O God.
Narito sa kasulatan upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos. Mga kapatid, ang ating Panginoon ay walang kasalanan. Wala siyang pamatok na inilagay sa Kanya when it comes to sin. Siya ay na-bypass niya ang normal way ng birth na sa pamamagitan ng sexual intercourse. Binaypass niya yun, kundi siya ay pinanganak sa pamamagitan ng virgin birth. Siya pinanganak ng isang birhen, nilagpasan niya ang natural way of birth na doon na ipapasa ang kasalanan. At ang ating Panginoon ay walang anumang pamatok na inilagay sa Kanya. Yun yung bagay na nilalarawan dito. At kaya sa isang bahagi din naman ay nagpapakita ang ating Panginoon. Sabi niya, dito naman, yung sa Book of Matthew, ang pinapakita rito ay nang sabihin niyang, take my yoke upon you and learn of me. Meron siyang bagay na gustong ipakita sa bagay nito. Mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus ay naparito para tayo kalagan sa lahat ng pamatok ng ating buhay. Dahil ang pamatok, ito ay nag-oppress sa atin. Ang pamatok ay nagpapahirap sa atin. Ang pamatok ay nagiging daan bakit tayo hindi makalaya, hindi tayo makalakad ng tuwid, sabi ng verse na binabasa natin kanina. Pero usually mayroong isang yung verse na binasa natin kanina. So makikita natin ang kasalanan ay siyang naging yoke ng bawat isa. At ang bawat isa ay sila'y nasa ilalim ng burden at pagpapahirap. At sila ay habang, can you imagine ang isang, sabihin natin yung nakakita kayo ng kalabaw nag-aararo, nakakita ko minsan, halos medyo katanghali ang tapat at ang inaararo niya ay hindi tubigan. Mas mahirap mag-araro kapag hindi tubigan, di ba, Brother Danny? Sa isang cutting, ang itatanim doon ay mga gulay, talaga namang grabe yung hingal ng kalabaw dahil walang tubig. Di katulad nung nandoon sa nag-aararo sa tubigan na mas malamig yung kanyang dinadaanan, pero ito ay katirikan ng araw at siya ay nag-aararo sa linang. Gaano kahirap ang kanyang ginagawa. Pero wala siyang magawa dahilan he is under burden, under yoke. At ang anuman ang gustong gawin nung master sa kanya ay wala siyang magagawa dahilan nasa ilalim siya ng pamatok. And you know, mga kapatid, ganoon ang kalalagayan ng bawat isa sa atin. Ano yung sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang pangungusap sa aklat ng Ephesians chapter 2? Ang Ephesians chapter 2 ay nangusap ng ganito. Sabi rito sa starting verse 1. Sabi ng verse 1 ng Ephesians, sabi niya, At kayo'y binuhay niya ng kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Nang tayo na sa ilalim ng yoke of sin, ng ilalim ng kasalanan. Then verse 2, na siyang inyong nilakaran noong una, ganun ang ating kalalagayan, ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Ibig sabihin, sila yung nagbibigay, nagpapalakad, sila yung nasusunod. Ito yung mga espiritu sa kahanginan, sabi riyan. Mga pangulo ng kapangyarihan ng hangin, mga demon spirit. At ang lahat ng ginagawa alam nyo, binibigyan sila ng bagay na kanilang ginagawa. Sa pakiramdam nila ay nasisihan sila dahilan nafe-feed yung kanilang flesh.
Napipid yung kanilang yung bisyo, yung kalayawan, kasalanan at ilang pang mga bagay. Ang physical nila, ang laman nila ay nasisiyahan. Ngunit doon ang pagkataong loob nila ay nasa ilalim ng burden. Nasa ilalim ng pagkagapos. Pero sabi rito, sa ilalim ng kapangyarihan ng kahanginan, mga espiritu na gumagawa sa mga taong anak ng pagsuway. And verse 3, ay sa gitna ng mga iyon, tayo rin naman sa ibang panahon ay nabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, ginagawa ang mga pita ng laman ng pag-iisip, at tayo na ay katatubong anak ng kagalitan gaya rin naman ng iba. Ganun ang ating kalalagayan. Pero salamat na lamang. Ano sabi niyan sa verse 4? Ngunit ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa. Amen. Palibhasa siya'y mayaman sa kahabagan at sa kaawaan at sa kanyang dakilang pag-ibig na kanyang inibig sa atin, tayo ay pinalaya. Amen. Alam niyo ba na ikaw ay malaya na? Inalis ng Panginoon ang pamatok, binasag niya ang pamatok na nakalagay sa bawat isa atin. The burden of sin. Nang tayo ay patawarin at nang tayo ay ilipat ng ating sa kaharian ng kanyang bugtong na anak ng pag-ibig. Nang tayo'y pinasok sa kanyang kaharian, tayo ay wala ang kaaway, ay wala ng anumang kapangyarihan sa atin. Amen. Tayo ay pinalaya at tayo ngayon ay pwedeng maglakad na isang nakadiretso na. Wala nang pamatok doon sa kanyang liig. Siya ay makakalakad ng diretsyo dahilan ang pamatok ay inalis na sa kanya. But you know, brothers and sisters, makikita natin sa panahon ng aklat na magawa. Alam niyo, sabi ng ating Panginoon nang siya'y narito sa ibabaw sa kanyang ministry, merong isang panahon na isang gabi ay merong karamdaman yung biyanan ni Apostol Pedro. At siya'y pinagaling ng Panginoon sa oras na yun. At nang mabalitaan nila yung pangyayaring ito sa ina ni Apostol Pedro, ay maraming mga tao na nagsilapit sa ating Panginoon. Ang sabi ng Matthew chapter 8, verse 14, nang makita nang si Jesus ay naroon, nang siya'y pumasok sa bahay ni Pedro, at ang biyanan ni Pedro ay nakahiga at merong karamdaman, merong lagnat, inaapoy ng lagnat, ang ginawa ng ating Panginoon, hinipo siya ng Panginoon at ang lagnat ay nawala sa kanya. Siya'y gumaling at siya'y bumangon at siya ay naglingkod na sa ating Panginoon. Ibig sabihin, nag-serve na sa ating Panginoon nung oras ding yun. At nang kinagabihan, nabalitaan nila, sabi ng verse 16, nang dumating ang gabi, ay dinala sa kanya ang mga demon-possessed at kanyang pinalayas ang mga espiritong ito sa pamamagitan ng salita na kanyang sinasalita. Ibig sabihin, he command and the demon spirit departed, ay umaalis sa kanila by his word. So, who were demon-possessed, and he cast out the spirits with a word, and healed all who were ill. So, ito yung mga form ng mga yoke na inaalis ng Panginoon. Sabi ng verse 17, upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ng propeta Isaias, siya rin ang kumuha ng ating mga sakit at nagdala ng ating mga karamdaman. Siya ang tagapagbasag ng mga pamatok sa ating buhay. Amen. Praise God. Siya ang tagapagbasag ng pamatok. So kung merong mga pamatok, merong yoke na nalalagay sa atin, ito'y
ang kaaway ang siyang naglalagay. Ito'y karamdaman, ito'y anumang bagay, ito'y paggawa ng demon spirit. Lahat ng yan ay kaya tayong palayain ng Panginoon. Praise God. Can you say amen to that? Amen. Kaya ng Panginoon dahilan siya ay nasa ibabaw, siya ay merong authority. He cast out the spirits with a word sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. At ito yung kinagulat ng mga tao. Paano? Anong klaseng doktrina ito? Anong klaseng aral ito na sa pamamagitan ng kanyang salita, lumalabas ang demon spirit, umaalis at siya ay sinusunod. Dahilan, ang mga demon spirit na ito ay nakakakilala kung sino siya. Amen. Sabi niya, bakit ka na parito? Ikaw na banal, ikaw na nag-iisang banal, the Holy One. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, sabi ng mga espiritong ito, ikaw ang banal ng Diyos. Ikaw ang anak ng Diyos. Nakikilala kita na parito ka ba na kami ay hatulan ng wala pa sa panahon? At sila'y pinatahimik ng Panginoon. Sabi niya, tumahimik ka. Dahilan ang mga demon spirit na ito ay alam kung sino at kilala ang ating Panginoon. At sabi ng banal na kasulatan, inalis niya, kinuha niya, He carried, He Himself took our infirmities and carried away our diseases. Ito'y mga pamatok sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, ang ating Panginoon, sabi niya, magsiparito kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Aalisin ko mga pamatok na nariyan sa inyo. At kung ano man ang mga pamatok na yan, ay aalisin ng Panginoon. Makikita natin sa aklat ng, sa Book of Acts chapter 8, nang dumating si Felipe sa lugar ng Samaria, anong nangyari doon sa lugar ng Samaria? Nang siya'y nangaral patungkol saan? Patungkol sa kaharian ng Diyos. Patungkol sa kapangyarihan ng Panginoon, sa pangalan ng ating Panginoon. Ang verse 5 ay nagsabi ng chapter 8 ng Book of Acts. Sabi rito, matapos silang nangalat sila, pero si Felipe ay nanatili o nagpatuloy na pinapangaral ng salita ng Diyos nang siya'y makarating sa lugar ng Samaria. At sabi ng verse 6, at ang mga karamihay nangagkaisang makinig sa mga bagay na sinasalita ni Felipe, at pagkarinig nila at pagkakita ng mga tanda na ginagawa niya. At sabi rito, sapagkat, sa verse 7, sapagkat sa maraming may mga karumaldumal na espiritu ay nagsisilabas sila na nagsisigaw ng malakas na tinig at maraming lumpo at pilay ang pinagaling sa panahon ito. At verse 8, at ang buong Samaria, ang buong syudad ay nagkaroon ng malaking kagalakan. Dahilan, sila ay nakalaya sa mga pamatok. Praise God. Do you believe, brothers and sisters, that Jesus is still in this kind of business? Jesus is still in this miracle business. Jesus is still in this kind of business of breaking every yoke. Ang pagbabasag ng mga pamatok, anuman ang pamatok na nagpapahirap at nagiging hadlang upang ikaw ay hindi makapaglingkod sa Panginoon na may kalayaan, kaya niyang basagin ang pamatok na ito. Kaya niyang basagin ang pamatok na ito dahilan siya ay hindi nakaranas ng pamatok. So makikita natin ito, hallelujah, ito ay kayang gawin ng ating Panginoon. And if we still believe, kung tayo ay maniniwala at sasampalataya, hallelujah, ito ang kanyang gawain at anumang pamatok na meron, ang bawat isa ay kaya niyang alisin. Well, maaaring sabihin natin, di ba, ang pamatok ng kasalanan ay inalis na sa atin. Yes, that's right. But sometimes there are yoke
na nalalagay sa ating balikat na siyang pumipigil sa atin para hindi tayo makapaglingkod ng lubusan sa Panginoon. Do you believe that? Merong ganitong mga bagay at ang Panginoon ay kayang mag-alis ng ganitong klaseng pamatok. Hallelujah. And usually, nakikita natin. So, ang sabi ng ating Panginoon, so pupunta ako sa isang bahagi. But, naniniwala ako mga kapatid, meron sinabi sa banal na kasulatan, ang Isaiah chapter 58. Isaiah chapter 58 ay pinakita ang ganitong pangungusap. Pinakita ng ating Panginoon sa panahon ni Isaiah na sabi rito ng chapter 10, hindi na lang yung chapter 10 ang gusto kong bigyan ng pansin. Chapter 10 verse 27. Basahin natin ang verse na ito. Chapter 10 verse 27. Sabi riyan, at mangyayari sa araw na yon na ang atang niya ay mahihiwalay sa iyong balikat. Sa araw na yun, ang atang, ang burden, that his burden will be removed from your shoulders, sa inyong balikat, at ang kanyang ipinasan sa iyong leeg, at ang ipinasan ay malalagpak dahil sa pinahiran. So pinapakita rito ang mag-aalis ng yoke. Although, ang pinapakita rito ay ang isang bansa na umalipin sa Israel, ay pinakita niya na sila ay babasagin niya. Sabi niya, ang burden na yan, sa araw na yun, so it will be in that day that his burden will be removed from your shoulders and his yoke from your neck. Aalisin niya ang pasan sa iyong balikat at ang pamatok sa iyong leeg. And the yoke will be broken because of the anointed. Sa ibang version ay ginagamit, because of the anointing. Ito'y dalawang bagay ang pinapakita. Sabi niya, because of the anointed, because of Christ, at isa ang pinapakita niya, because of the anointing, because of the Holy Spirit. Ang Espiritu ng Diyos ang nag-aalis ng burden, ng pamatok, anuman ang bagay na nagpapahirap, na nagpapasan, na nagpipigil sa sinuman. Hallelujah. Ito ay mababasag dahilan sa pahid, dahilan sa pinahiran, dahilan kay Kristo. Kung si Kristo ay narito sa atin, hindi ninanais ng Panginoon na manatili na merong pamatok sa bawat isa sa atin. Amen. Praise God. Hallelujah. Now mga kapatid, balikan natin yung Matthew 11. Sabi rito ng Matthew 11, come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Ito ay ang pag-alis niya ng pamatok sa bawat isa. Ito ang pagbasag niya ng mga pamatok. Ito yung pagbasag niya ng mga yoke sa bawat isang individual, sa bawat isa na nais na lumapit sa Kanya. Well, tayo mismo ang nakakaalam, mga kapatid, kung ano ang mga bagay na pumipigil sa atin sa paglilingkod sa Kanya. Ano ang mga bagay na nagiging pahirap sa atin? At wag natin sabihin na hindi tayo pwedeng makakawala sa ganitong bagay. Merong pag-asa. Meron siyang pangako. Sabi niya, lumapit ka sa akin at aking kang bibigyan ng kapahingahan. Babasagin ko ang pamatok na nariyan sa iyo. Amen. How many can say amen to that? Praise God.
Dahilan, ang purpose ng ating Panginoon ay sabi ng banal na kasulatan, bago ko puntahan ang isa pang, ang susunod na mga pangungusap, ang 1 John chapter 3 ay nangusap ng ganito. Verse 8, tingnan natin ang 1 John chapter 3 verse 8. Sabi nito ng verse 8, ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasalang dyablo, sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. Ito ang purpose ng ating Panginoon. Amen. Ito yung purpose ng kanyang pagkakahayag. Ito yung sinasabing pagkakahayag ay nang siya ay ipako sa krus, nang siya'y mamatay, dahilan hindi siya ipinako sa krus sa isang sulok lamang, sa isang silid lamang, itinilagay siya sa ibabaw ng isang bundok at doon siya ipinako sa krus. Doon siya nahayag. Anong sabi natin, Panginoon? Kapag ang anak ng tao ay naitaas na, palalapitan niya rin naman ang mga tao sa kanya rin naman. Kapag ang anak ng tao nang siya'y mahayag, at ang kanyang pagkakahayag, mga kapatid, ang kanyang pagkamatayan, ang kanyang pagkalibing, at ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesus. Ang pagkabuhay niya ay siyang larawan, ang pagpapakita dito ay larawan ng kanyang pagtatagumpay. Na nagtagumpay siya sa kasalanan, nagtagumpay siya sa libingan, nagtagumpay siya sa kamatayan. At nang siya ay mahayag, ang purpose ng kanyang pagkakahayag ay sabi niya, upang iwasak ang lahat ng gawa ng kaaway. Amen. Praise God. Tayo ba, nasaang panig ka? Nasaang panig ka? Ikaw ba ay nasa panig na makipaglaban sa kaaway at kanyang iwawasak ang gawa ng kaaway? Pero mga kapatid, kapag ang tao ay ayaw pumanig sa Panginoon, wala siyang magagawa sa Kanya. Can you say amen to that? Kung siya ay hindi papanig sa Panginoon, kung siya ay hindi papanig, walang magagawa. Pero naalala ko sa panahon ni Moses, sumigaw siya, sabi niya, sino ang nasa panig ng Panginoon? At lahat ng nasa panig ng Panginoon ay pumunta sa isang bahagi. Now mga kapatid, kung ikaw ay nasa ganitong bagay, nasa panig ng Panginoon upang siya ay iwawasak niya ang lahat ng gawa ng kaaway. Now mga kapatid, babalikan natin ang Matthew chapter 11. Come unto me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. I will break every yoke. He will break every yoke. Kanyang babasagin ang lahat ng pamatok. Ano mang klaseng pamatok yan? Kasalanan, ano bang bagay na pumipigil, nagpapahirap? Well, siya ay naparito. Kung ikaw ay lalapit sa Kanya, siya ay wawasakin at dudurugin niya ang pamatok na yan. Amen. Then verse 29, next verse. Pagkatapos niyang anyayahan ang bawat isa at kanyang basagin ang pamatok ng bawat isa na nariyan, at alisin niya ang pamatok na yan, ang sunod na kanyang pangusap, verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Dito, yung pamatok sa bawat isa, ito'y individual na merong pasan at pamatok sa kanya. Pero, ang sabi ng Panginoon, take my yoke upon you. Display nga natin ulit yung picture na yun. Makikita natin na ito ay sa isang pamatok, dalawa yung baka na nasa loob ng isang pamatok. Ang sabi ng Panginoon, take my yoke upon you. Take my yoke upon you. Ibig sabihin, sumama ka sa aking pamatok. Do you get the point?
Naintindihan niyo ba mga kapatid? Sumama kayo sa aking pamatok. Sino man ang napapagal, ay magsiparito sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. At take my yoke upon you. Take my yoke. Sumama kayo sa pamatok sa akin. Take my yoke upon you and learn from me. Mag-aral kayo sa akin sapagkat I am gentle. Ako ay maamo. Ako'y mababang loob, mababang puso. I am gentle and humble in heart, and you will find rest. Ang pamatok na iniglagay ng kaaway, ang pamatok ng kasalanan na hindi ka nakakasumpong ng kapahingahan diyan. Yan ay kapagalan at ang tao ay humahantong sa panahon. Minsan, sa ilang pagkakataon, dumarating siya sa isang pagkakataon, sabi niya, hayok ko na ng ganitong klaseng buhay. Pero paano siya makakawala ay hindi niya alam. Ang sabi ni Apostol Pablo, abang tao ko, sino ang magpapalaya sa akin sa katawang ito na merong kabulukan? Abang tao ko, oh wretched man that I am, sino ang magpapalaya sa akin? Ngunit nakakita siya na merong magpapalaya sa kanya, ito'y si Kristo Jesus. It's Jesus Christ. Take my yoke upon you and learn from me. Meron akong sasabihin sa inyo na isang tradisyon na ginagawa ng Israel dito sa tinatawag na 2 baka na inilalagay sa isang pamatok. You know, mga kapatid, dito sa paglalagay ng isa pang baka dito sa yoke na ito. Usually, yung isang baka diyan, pagpalagay natin yung itong bakang ito. Yung isang baka diyan ay, ano na siya, veterano na. Ibig sabihin, seasoned siya. Malakas siya. Trained siya. Alam niya kung anong gagawin. Sanay na siyang mag-araro. Sanay na siyang mag-bear ng burden. Sanay na ang lahat ng pwede niyang gawin. At ang isasama sa kanya ay isang neophytes. Isang baguhan. Isang batang baka na isasama sa kanya na walang kaalam-alam. Hindi alam mag-araro, hindi alam magpasan. Pero ang gagawin ng veteranong baka, sumabay ka lang sa akin. Ako ang hihila ng pasan. Habang aking hinihilang pasan, wala siyang ginagawa kundi sumunod lamang. Mas mabigat ang pasan ng isang bakal dahil siyang veterano. And you know, brothers and sisters, who's this veteran? Sino ang veteranong bakang ito? Ito yung ating Panginoong Jesucristo. Siya ang magpapasa ng buong pasan. Siya ang magbe-bear ng lahat ng burden. Ang dapat mo lang gawin ay sumunod sa Kanya. At meron kang kapahingahan na maranasan sa iyong sarili. At dito ka matututo and learn from me. Matututo ka sa akin. Along the way, mga kapatid, later on, yung bakang ito ay unti-unti natututo sa ginagawa. Dahil yung baka yung veteranong baka ay nangunguna at siya'y sumusunod lamang. Later on, mga kapatid, pagdating ng panahon, siya naman ang merong magdadala ng pasan ng ibang bagong baka na papasok sa kanya. You know, brothers and sisters, hallelujah, sa Kanya ay meron tayong maraming bagay na matututunan. Pero sa Kanyang pagtuturo, siya ay maamo, siya ay mapagpakubabang puso, at makakasumpong ka ng kapahingahan. Hindi siya isang terror na teacher. Hindi siya isang mabaksik na teacher. Siya ay maamong Espiritu Santo. He's a gentle Holy Spirit that will lead you. He will not pursue.
Hindi kanya pipilitin. Ikaw ay kanyang aanyayahang sumunod at sumama sa kanya. And I will give you rest and learn from me, because I am gentle and humble in heart, and you will find rest. For my yoke is easy and my burden is light. Why it is light? Bakit ito magaan? Dahilan siya ang humihila ng buong pasan. Because I overcome, you will also overcome. Praise God. Palakpakan natin ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Tayo tumayo sa oras na ito. Praise God. Still Jesus in this miracle business, in this kind of business of breaking every yoke. Siya pa rin. Kung ikaw ay lalapit sa Kanya, Kanyang babasagin ang lahat ng pamato na nakapasan sa iyo. Whatsoever it is, ano man ang bagay na yan, puwitin natin yung awit na He will carry you. Ang verse na yun ay nagsasabi, there is no problem too big that He cannot solve it. There is no mountain too tall. There is no darkness. There is no storm too dark that He cannot soothe it. And He will carry you. Praise God. Amen. Hallelujah. Blessed be your name, O Lord Jesus. If He can carry the weight of the world, if He carried the weight of the world, Siya ang veteranong nagpapasan. Lahat ng hirap ay Kanyang pinasan. Ang sabi ni Apostol Pablo, dahilan siya'y tinukso sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng uri ng pagkatukso na dapat maranasan. Dahilan siya'y tinukso ay kaya niya rin namang tumulong sa sino man na nakakaranas din naman ng pagtukso. Nalalaman niya kung ano ating pinagdaraanan dahilan naraanan niya ang ganitong bagay. Veterano siya sa ganitong bagay. Alam niya ang lahat ng bagay. Ang tanging hinihiling niya sa atin, sumama sa tayo sa pangatok na Kanyang pasan-pasan. Pero hindi ikaw, you will not carry the weight. You will not carry the burden. Siya ang magpapasan, Siya ang magdadala ng lahat ng mga bagay. Hallelujah. Atin dalhin ang ating mga sarili sa oras ito. Ikaw at ang bawat isa sa atin, tayong nakakaalam kung merong pamatok na narito sa ating balikat. Tayo mismo nakakakilala sa ating sarili kung merong burden na nakapasan sa atin. Ano yung nagpapahirap sa atin? Ano yung nagiging daan na sinabi ni Apostol Pablo? Ang mga pasan na nagpapahirap sa atin ay kinakailangan nating bitawan. At ito'y mabibitawan dahilan Siya ang magbabasag ng pamatok. Hallelujah. Tayo'y makakalapit sa ating Panginoon. At pagkatapos na tayo ay alisin niya ang pamatok, papasok tayo doon sa Kanyang pamatok. Sasama tayo at Siya ang magdadala ng pasan. Hallelujah. Tayo dumulog sa panalangin. Amang Diyos, sa oras na ito, dumudulog kami sa iyong harapan. Inataas namin ang aming kamay sa iyo, Panginoon. Nalalaman mo kung ano ang pasan na nagpapahirap sa amin. Nalalaman mo, Lord God, kung ano ang mga bagay na pumipigil sa amin upang kami ay makapaglingkod sa iyo ng buong kalayaan. Lord God, sa oras na ito, kunin mo ang anumang pamatok sa iyong mga anak, Panginoon. Kunin mo ang lahat ng pamatok. Lift mo, Lord, ang lahat ng pamatok. At durugin mo, Panginoon, ang pamatok sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. At bayan ng iyong Espiritu, Lord, ang pahid ng iyong Espiritu, Panginoon, ang bumasag ng lahat ng pamatok na nakapasan sa iyong mga anak, Panginoon, na pumipigil sa kanilang paglilingkod sa iyo. Dahilan, Panginoon, hallelujah, ang kaaway ay ang nais niya ipigilan ng iyong mga anak. Ang sila ay hindi magpatuloy at di sila makarating
sa hangganan, Panginoon. O Lord God, yan ang kanyang ginagawa, ngunit salamat, ikaw ay naparito upang iwasak ang lahat ng gawa ng kaaway. At Lord God, hallelujah, bayaan mong gawin mo ito sa bawat isa na iyong mga anak. Gawin mo ito, Lord God, sa bawat lalaki, bawat babae, bawat ama at ina ng tahanan, Panginoon, bawat kabataan, at sino man, Panginoon Diyos, ay palayain mo sa lahat ng pamatok na nagpapahirap at pumipigil sa kanila sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lord God, ikaw ay makakapagpalaya dahil ikaw ay kailanman hindi naging gapos, Panginoon. Lord, palayain mo ang bawat isa sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. O Lord God, walang sino man sa oras na ito na nasa pagkagapos, na mananatili sa pagkagapos, sapagkat ikaw ay magpapalaya sa bawat isa. Purihin ka, Panginoon Diyos. At Lord God, aming nilalagay ang aming sarili sa ilalim ng iyong pamatok, Panginoon. At Lord God, ikaw ang magdala ng bigat ng lahat ng pasan. At kami ay susunod lamang sa iyo. At kami ay iyong tuturuan, Panginoong Diyos. Lord, salamat sa iyong mga mabiyayang salita sa amin. Salamat sa iyong dakilang gawa. Salamat sa dugo. Salamat sa kapangyarihan. Salamat, Panginoon, sa Espiritu. Hallelujah, sa pahid na bumabasag ng pamatok, Panginoon. At ngayon, O Lord God, akayin mo ang bawat isa sa amin at kami ay turuan, Panginoon. Hallelujah, habang ikaw ay aming, hallelujah, kami sumusunod sa iyo, Panginoon, na walang anumang bagay, hallelujah, na aming pipigil sa amin dahilan ikaw ang siyang tagapagpalaya. Purihin ka, Panginoon. Pinapasalamatan ka namin sa biyaya mo. Pinapasalamatan ka namin sa kalayaan na iyong binigay sa iyong mga anak. Pinapasalamatan ka namin sa pag-alis ng mga pasan ng mga nagpapahirap sa iyong mga anak, O Lord. At ngayon kami ay malaya upang maglingkod sa iyo at sumunod sa iyo, Panginoon. Wala nang ibang pasan pa na may papasan sa amin dahilan meron ng pamatok na nakalagay sa amin. Yan ay ang iyong pamatok, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Mauwi sa iyo ang kapurihan, karangalan, pagdakila at pagluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagpalaya ng iyong mga anak. Amen. Amen. And amen. Praise God. Praise God. Palapakan natin ating Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Hallelujah. Praise God.